Sa isang tahimik na gabi sa isang maliit na bayan sa kabukiran, isinagawa ni Marcos ang kanyang pangkaraniwang pagpapatrolya bilang isang tapat na pulis. Tahimik ang bayan na parang natutulog at nagbibigay ng kapayapaang nagpapahintulot sa kanya na humanga sa tanawin ng magandang bayan. Tinitingnan niya ang mga ilaw sa bayan na parang mga bituin sa langit at ang mga bahay na tila may napakaraming kwentong maibabahagi. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, nagsimulang maglakbay ang kanyang isipan sa mas malalim na mga kaisipan. Nagtanong si Marco sa sarili kung ano kaya ang pakiramdam na magkaroon ng pamilya na maibabahagi niya ang kanyang mga araw, ang kanyang masasaya at malulungkot na sandali, ang kanyang mga tuwa at takot. Isang pamilyang maaari niyang uwian pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw. Siya ay 39 na taong gulang at ang buhay niya bilang pulis ay malungkot dahil sa panganib na kanyang kinakaharap araw-araw. Hindi niya pinayagan ang sarili na magpakasal o magkaanak dahil nasawi ang kanyang ama na isa ring pulis sa isang barila noon siya'y bata pa. Ang lumaking walang ama ay napakahirap, lalo na para sa kanyang ina na labis na nasaktan at hindi na lubusang nakabawi. Kaya nang magpasya siyang sundan ang yapak ng lalaking itinuring niyang bayani. Napagpasyahan din niyang magiging mas kaunti ang sakit kung wala siyang magiging asawa o mga anak na mamimiss niya kung may mangyaring masama. Gayunpaman, palagi niyang nararamdamang may kulang, isang taong makakasama niya upang maibahagi ang kanyang mga kwento, damdamin at mga naiisip. Si Marcos ay isang simple at masipag na tao. Lumaki siya sa isang pamilyang may kaya. Ang kanyang ama ay isang pulis at ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang mananahi. Mula pagkabata, matapos niyang mawala ng dakilang kaibigan ang kanyang ama, nais ni Marcos gumawa ng pagbabago sa buhay ng mga tao at tulungan silang hindi masaktan ng krimen. Si Marcos ay isa sa iilang pulis sa lugar na tunay na nagmamalasakit sa mga taong kanyang pinagsisilbihan at pinoprotektahan. Ginawa niyang layunin na makilala ang mga lokal at makibahagi sa mga gawaing pampamayanan tulad ng pagbolontaryo at pagdalo sa mga aktibidad ng simbahan. Si Marcos ay kilala ng kanyang mga kasamahan bilang isang matapang at determinadong pulis na laging handang humarap sa mahihirap at mapanganib na sitwasyon upang protektahan ang kanyang komunidad. Minsan, tinawag si Marcos upang isama na magsiyasat ng isang posibleng bentahan ng mga ipinagbabawal na produkto sa isang liblib at mapanganib na lugar. Pagdating sa lugar, nadatna nila ang mga kriminal na naroon pa at armado. Sa halip na maghintay ng mga backup, nagpasya si Marcos na nooy 26 na taong gulang pa lamang na resolbahin ang sitwasyon. Maingat siya kasama ng kanyang katrabaho na lumapit sa mga nagtitinda ng droga at sinubukan silang hikayating sumuko ng mapayapa. Subalit, tumanggi ang mga kriminal at nagsimulang magpaputok. Nagtago siya sa likod ng basurahan at naalala ang kanyang ama at kung paano rin ito hinarap ang ganitong uri ng mga tao. Hindi umatras si Marcos sa panganib, buong tapang niyang hinarap ang mga kriminal. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa niyang mapigilan ang isa sa mga sospek habang ang iba ay tumakas. Dahil sa tapang at determinasyon ng binata, natukoy at naaresto ng pulisya ang iba pang mga lalaking sangkot. Sa labas ng trabaho, si Marcos ay simpleng tao na mapagkumbaba. Hindi niya itinuring ang sarili bilang isang bayani sa kabila ng kanyang mga nagawa. Gustong-gusto niyang gugulin ang kanyang libreng oras sa pagbabasa ng mga aklat, panonood ng mga pelikulang aksyon at pagsubok na lutasin ang mga misteryo. Labis ang kanyang interes na maging isang detective balang araw, kaya't inihahanda niya ang sarili. At patuloy siyang nagtrabaho araw-araw. Hindi inaasahan na may malaking sorpresa na nakalaan sa kanya ang tadhana. Sa gabing iyon na napakaganda, habang naglilibot si Marcos sa kanyang shift, nahanap niya ang sarili sa isang sitwasyon na hindi niya kailanman inasahan. Sa gabing iyon na napakaganda, habang naglilibot si Marcos sa kanyang shift, nahanap niya ang sarili sa isang sitwasyon na hindi niya kailanman inasahan. Madilim ang gabi at nagsisimula ng lumamig ang hangin. Pinahinto niya ang sasakyan sa isang lugar sa tabi ng parke kung saan makakapagpahinga siya ng kaunti. Dahil may 20 minuto pa bago ang susunod niyang pag-ikot. Nagpasya siyang bumaba ng sasakyan upang mag-unat ng mga binte. Habang mabagal siyang naglalakad sa kalsada, pinagmasdan niya ang paggalaw ng mga dahon sa hangin
at naramdaman pa ang bahagyang ginaw. Patuloy siyang naglakad at nag-isip tungkol sa buhay nang biglang may narinig siyang kakaibang ingay. Patuloy siyang naglakad at nag-isip tungkol sa buhay nang biglang may narinig siyang kakaibang ingay. Ano yung tunog na yun? Bulong niya sa sarili, nagtataka at alerto. Tila nagmumula ito sa isang madilim na sulok malapit sa mga basurahan sa parke. Dahan-dahan at handang bunutin ang kanyang baril. Nagpasya siyang imbestigahan ito. Sinundan niya ang tunog at habang papalapit siya sa mga basurahan, unti-unti niyang napagtanto ang kakaibang tunog. Hindi! Imposible! Baka guni-guni ko lang to. Bulong ng pulis habang papalapit siya ng papalapit sa pinagmumula ng ingay. Ngunit sa kanyang gulat at pagkabahala, tama ang kanyang hinala. Pagbukas niya ng takip, isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan ang sumalubong sa kanya. Isang bagong silang na sanggol ang nakabalot sa lumang kumot, nanginginig sa lamig at umiiyak ng may matinding paghihirap. Labis ang pagkagulat ni Marcos at halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Kinuha niya ang sanggol sa kanyang mga bisig at naramdaman ang bigat ng kalungkutan at galit sa kanyang puso. Paano nagawa ng isang tao na maging ganito kalupit at iwan ng isang maliit at walang kalaban-laban tulad mo? Bulong niya habang nagmamasid sa paligid, naghahanap ng taong nag-abandona sa sanggol. Dahil walang tao sa paligid ng parke, agad na tumawag ang pulis ng ambulansya at humingi ng backup para maalagaan ang sanggol. Habang hinihintay ang mga paramedic at ang kanyang mga kasamahan, tumakbo siya pabalik sa kotse upang makaiwas sa lamig at mapainit ang sanggol. Pag-upo niya sa loob ng sasakyan, hindi niya mapigilang isipin ang kakatapos lang na pangyayari. Tinitigan ni Marcos ang maliit na sanggol at habang hawak niya ito sa kanyang mga bisig, may isang malakas at hindi maipaliwanag na damdamin ang sumilay sa kanyang puso. Isang damdamin ng pagmamahal na pagluha sa kanyang mga mata. Paano ito nagawa ng sino man sa'yo, maliit na anghel? Sabi ni Marcos habang dahan-dahang inilalapag ang sanggol sa upuang katabi upang mas maayos na balutin ito sa lumang kumot. Doon niya napansin na ang sanggol pala ay isang babae. Muling umiyak ang sanggol at sinikap niyang pakalmahin ito. Naramdaman niyang sumikip ang kanyang dibdib at pinaghalo-halong damdamin ang pumuno sa kanyang puso. Pagmamahal at malasakit para sa maliit na batang ito na napaka-inosente at marupok, kasabay ng galit at pagkasuklam sa malupit na taong nag-abandona sa kanya sa isang basurahan. Nakaramdam siya ng matinding pagkasuklam, ngunit sandali lamang. Ilang sandali habang nakatitig si Marco sa sanggol at nakikita ang munting mukha nito, ay naisip kung paano kaya kung ang batang ito ay anak niya. Maingat niyang hinaplos ang malambot na ulo ng sanggol. Marumi man ito, ngunit napakaganda at inosente. At naramdaman niya ang bugso ng lambing na bumalot sa kanyang katawan. Napakaganda! Bulong niya, unti-unting tinatanggap ang damdamin sa kanyang puso. Napagtanto rin niyang hindi niya alam ang magiging kapalaran ng batang ito. Gayunpaman, alam niyang sa sandaling ito, may mas mataas na layunin siyang dapat gampanan. Nagpasya si Marcos na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan ang sanggol at magiging tungkulin niya na protektahan ang walang kalaban-labang buhay na iyon. Naramdaman ng pulis ang labis na pasasalamat sa pagkakatagpo sa batang babae at sa pagkakataong maging bayani sa kanyang buhay. Napagtanto niya na sa pagsagip sa bata, nakatagpo siya ng bagong kabuluhan sa kanyang buhay. Ipinangako ni Marcos sa sarili na gagawin niya ang lahat upang bigyan ang bata ng mas mabuting buhay at ipagtatanggol sa abot ng kanyang makakaya. Maya-maya, dumating ang ambulansya at ang iba pang mga pulis at sa tunog ng mga sirena, nagsimulang umiyak ang maliit na sanggol. Maingat niya itong binuhat at bumaba ng sasakyan upang sumama sa iba pang mga kasamahan at agad na dinala ito sa ospital. Naghintay siya ng balita tungkol sa kalagayan ng bata. Nararamdamang may pananagutan siya sa kaligtasan nito kahit pa ngayon lamang niya ito nakilala. Habang naghihintay, nagmuni-muni si Marcos, sinusubukang intindihin kung paano nagawa ng sinuman na iwan ng isang napakagandang sanggol na tulad niya. Natatakot man, nangingibabaw ang kanyang kagustuhang magdala ng hustisya para sa kawawang sanggol. Habang nag-iisip, nilapitan siya ng nurse at ipinaalam ang kalagayan ng bata.
Sa kabutihang palad, ligtas ang sanggol, ngunit kailangan niya ng espesyal na pangangalaga. Kapag tuluyan na siyang nakabawi, ililipat siya sa isang bahay ampunan. Sa nga pala, may pangalan na ba ang sanggol? Tanong ng nurse. Saglit na nag-isip si Marcos, saka sumagot. Ang pangalan niya ay Flower. Ngumiti ang nurse sa sinabi niya. Pinili niyang tawagan itong Flower upang lagi niyang matawag ang bata bilang Little Flower. Tulad ng tawag niya noong nasa sakyan sila nang malaman niyang isa itong babae. Bagaman nakaramdam siya ng ginhawa sa balitang ligtas ang sanggol, masakit pa rin sa kanyang kalooban ang ideya na ipapaampon ang munting bulaklak. Gayunpaman, ngayong nasa mabuting kamay na ang sanggol, determinado siyang malaman ang pinagmulan ng bata. Sa tulong ng iba pang mga pulis na dumating, hiniling nila ang mga talaan ng lahat ng kababaihan na nanganak sa ospital na iyon sa mga nagdaang araw. Tumawag din si Marcos sa iba pang mga ospital sa lugar at kalapitbayan at humiling ng parehong impormasyon. Sa ganitong paraan, susubukan nilang matukoy ang ina o ama ng sanggol. Sa mga sumunod na araw, patuloy na sinubaybayan ni Marcos ang kaso kahit na hindi ito bahagi ng kanyang trabaho. Labis siyang naiintriga sa investigasyon at damang-dama ang kanyang pananabik. Ginawa niya ang lahat upang masigurong natatanggap ni Flower ang kinakailangang pangangalaga at madalas niya itong binibisita sa maternity ward. Inilalaan niya ang oras para makasama ang bata at nagdadala pa siya ng mga regalo tulad ng mga laruan at damit. Ang ganda! Ang cute naman! Bulong ng mga nurse habang pinagmamasdan ang magandang tanawin. Ang pulis na may dalang marupok na sanggol sa kanyang mga bisig. Nakaramdam si Marcos ng isang espesyal na koneksyon sa maliit na sanggol. Sa bawat pagtingin niya sa kanya, napupuno siya ng kapanatagan, parang isang ama na nakatingin sa kanyang anak na may pagmamahal. Naisip niya kung paano kaya ang buhay kasama ang batang ito, kung ano ang magiging itsura ng kanyang unang hakbang o ng kanyang ngiti. Naramdaman niyang may nagbago sa kalooban niya. Bigla siyang nagkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Saglit niyang naisip, paano kaya kung ampunin ko siya? Habang hawak ang sanggol sa kanyang mga bisig, lalo lamang tumibay ang ideyang iyon at unti-unti niyang naramdaman ang kaligayahan. Ngunit ang kanyang pag-asa na ampunin ang bata ay nadurog nang lumitaw ang mag-asawang interesado dito. Bata pa ang mga ito, maganda ang itsura at may maayos na kabuhayan. Dahil hindi sila biniyayaan ng anak, nagpasya silang alagaan ang batang babae nang malaman nila ang kanyang sitwasyon. Masaya si Marcos sa posibilidad na magkaroon ng mas magandang buhay si Flower, higit pa sa kaya niyang maibigay. Ngunit sa kabila nito, nalulungkot din siya sa pag-iisip na hindi na niya makikita ang bata. Lumipas ang mga araw at patuloy siyang bumibisita sa ospital dahil malapit na siyang magpaalam. Dadalhin na ito sa bagong tahanan kasama ang mga bagong magulang. Sa wakas, dumating na ang araw na iyon. Nabalot si Marcos ng magkahalong saya at lungkot. Ganap nang nakabawi si Flower at naghihintay ang mga mag-aampon upang makilala siya. Maraming tao ang naroon, mga pulis, investigador, mga doktor at nurse na nag-alaga sa sanggol. Kasama si Marcos na hawak ang bata sa huling pagkakataon. Huwag kang umiyak, Marcos. Huwag kang umiyak. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Ngunit sa isang sorpresa, nang ibigay niya ang sanggol at tanungin kung anong pangalan ang ibibigay nila. Ngumiti ang mag-asawa at sinabing pananatilihin ang pangalang Flower. Isang kirot ang gumapang sa puso ni Marcos, isang matamis na pasasalamat ang hindi niya maipaliwanag. Nagpaalam siya sa sanggol na may luha sa kanyang mga mata. Alam na niya ngayon na nasa mabuting kamay na si Flower. Pag-alis niya sa ospital, bumalik si Marcos sa kanyang pang-araw-araw na trabaho. Ngunit ang alaala at pananabik sa bata ay patuloy na sumama sa kanya. Ngayon, mas determinado siya kaysa dati na hanapin ang taong nag-abandona kay Flower. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, ipinabatid ng departamento ng pulisya na isinara na nila ang kaso dahil ligtas na ang bata at nasa isang bagong pamilya. Labis ang galit ni Marcos, ngunit dahil siya ay nakatalaga lamang sa mga investigasyon ng illegal na droga at trafficking, kinailangan niyang tanggapin ang desisyon ng mga nakatataas. Lumipas ang 23 taon at ngayon ay 62 taong gulang na si Marcos. Wala pa rin siyang asawa o anak.
Inialay niya ang lahat ng oras sa kanyang karera na tila pinatatag ng alaala ni Flower at ang pangako niyang hindi na muling mangyari ang kaso na tulad noon. Kahit isinara na ang kaso noon, tuloy-tuloy ang kanyang pagtutok at pagsisikap sa mga kaso. Kaya't sa paglipas ng panahon, na-promote siya at naging pinuno ng pangkat ng mga investigador. Kilala siya bilang isang mahusay at iginagalang na investigador. Sa mga taon ng kanyang serbisyo, maraming kaso na ang kanyang nalutas tulad ng mga pagpatay, pagnanakaw, trafficking at mga organisadong krimen na nagdulot ng pagkabahala sa lipunan. Ang kanyang dedikasyon at kakayahan sa paglutas ng mga krimen ay labis na kahanga-hanga, kaya't marami ang nagturing sa kanya bilang isang tunay na bayani. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, may sugat si Marcos na hindi kailanman tuluyang naghilom. Ang alaala ng batang iniwan sa basurahan, ang munting bulaklak na inisip niyang magiging kanya. Ang imaheng iyon ay patuloy na sumasagi sa kanyang isipan at madalas niyang iniisip kung maayos at masaya ba si Flower. Lagi niyang naiisip kung ano kaya ang kinahinatnan ng bata at kung ano ang magiging takbo ng buhay nito kung siya ang nag-ampon sa kanya. Madalas tinatanong ni Marcos ang kanyang sarili kung mas magiging masaya kaya siya. Mamahalin kaya siya bilang ama? May maghihintay kaya sa kanya tuwing uuwi siya? Lagi niyang iniisip ang mga tanong na ito. Ang kaawa-awang si Marcos ay hindi man lang inakala kung ano ang nakalaan sa kanya ng tadhana. Isang magandang araw, nasa opisina si Marcos sa himpilan ng pulisya nang ipalam sa kanya na may bisita siya. "Tuloy ka," sabi niya habang abala sa pag-aayos ng ilang mga papel. Pumasok ang isang magandang dalaga na may maitim na buhok. "Kayo po ba ang hepe, si Sir Marcos?" Tanong ng dalaga na may mahiyaing ngiti sa kanyang mukha. Nang makita ni Marcos ang dalaga, biglang lumiwanag ang kanyang puso sa paraang hindi niya maipaliwanag. Tumango lang siya bilang tugon at saka nagsalita ang dalaga. "Gusto ko po talaga kayong makilala. Ikinuwento po ng mga magulang ko ang lahat ng ginawa ninyo para sa akin noong natagpuan niyo ako sa parke." Napalaki ang kanyang mga mata. Ramdam ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. "Flower, ikaw ba yan? Akala ko hindi na kita ulit makikita," sabi ni Marcos, puno ng damdamin ang kanyang boses. "Hindi kita kailanman nakalimutan." Sa mga sandaling iyon, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Si Marcos ay litong-lito at ang kanyang pinakamimithi sa sandaling iyon ay mayakap ang magandang dalagang mahal niya na parang tunay na anak. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili upang manatiling mahinahon. Gayunpaman, hindi rin maipaliwanag ng dalaga ang nararamdaman. Ramdam niya ang isang pagmamahal mula sa Ginoong iyon. Isang bagay na nagpapakampante sa kanya at siya rin ay naantig, halos maiyak. "Kamusta ang buhay mo?" tanong ni Marcos, puno ng pananabik at pagmamalasakit. Nagsimula ang dalaga na ikwento ang kanyang buhay. Isang masayang pamumuhay puno ng pagmamahal at pag-aaruga mula sa kanyang kinikilalang mga magulang. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang masawi ang mga ito sa isang aksidente kamakailan. Iniwan siyang mag-isa at may mga pamana. Hindi alam ni Flower kung ano ang gagawin sa lahat ng kayamanang iyon. Ngunit may bumubulong sa kanya na alalahanin ang pulis na nagligtas sa kanya noon. Gusto niyang makilala si Marcos. Pasalamatan siya ng personal at gantimpalaan para sa kanyang kabutihan. Ngunit sa pagiging mapagkumbaba at tapat ni Marcos, agad niyang sinabi, "Nako, hindi na kailangan, Little Flower. Pasensya na, haha. Yan kasi ang tawag ko sa iyo noong sanggol ka pa." Napatawa ang dalaga at naramdaman niyang tunay na masaya siya. Pagkatapos, nagpatuloy si Marcos. "Hindi ko matatanggap ang kahit ano mula sa iyo. Hindi ko ginawa yun para sa pera o ano pa man dahilan. Iniligtas kita dahil yun ang tungkulin ko bilang pulis. Pero aaminin ko, lagi kong iniisip kung ano kaya ang mangyayari kung ako ang nagpalaki sa'yo." Napangiti si Flower sa kanyang sinabi, nadama ang sinseridad ng matandang pulis at pagkatapos ay nag-usap sila ng matagal. Ilang sandali, sinabi ng dalaga na nais niyang malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Nais niyang malaman ang buong kwento ng kanyang pinagmulan. Dahil sa pagiging kilalang investigador ni Marcos ngayon, agad niyang tinanggap ang hamon.
Pinili niya ang pinakamahusay na miyembro ng kanyang koponan at sinimulan ang pagsisiyasat sa nakaraan ng dalaga. Hindi naging madali ang imbestigasyon dahil 23 taon na ang lumipas at halos imposible nang makahanap ng impormasyon ukol sa mga tunay na magulang ni Flower. Ngunit buo ang determinasyon ni Marcos na bigyan ng kapayapaan ang dalaga. Matapos ang 2 buwang masusing pagsisiyasat, sa wakas ay lumitaw ang mga unang pahiwatig. Natuklasan ng pulisya na may isang buntis na babae ang dinukot sa kalapit na bayan, ilang buwan bago natagpuan ni Marcos si Flower sa parke. Tinago ang babae ng mga dumukot sa kanya sa paniniwalang siya ang asawa ng isang milyonaryo. Ang babae ay nanganak sa isang mahirap na kalagayan. Nang malaman ng mga dumukot sa kanya na nagkamali sila dahil isa lamang siyang ordinaryong babae, iniwan siya sa gilid ng ilog malapit sa parke, sugatan at halos wala ng buhay. Kasabay nito, iniwan din nila ang sanggol sa basurahan. Isang matandang babae ang nakakita sa ina ni Flower sa tabi ng ilog at tinulungan siya. Sa kasamaang palad, namatay ang matanda makalipas ang ilang taon, kaya't ang ina ni Flower ang nag-alaga sa anak na lalaki ng matanda bilang pasasalamat. Nang lumaki na ito, natutunan niya ang tungkol sa mga pagsisiyasat ni Marcos sa pinagmula ni Flower. Agad niya itong hinanap at ikinuwento ang buong pangyayari. Si Marcos at ang kanyang team ay matagumpay na natagpuan ang tunay na ina ni Flower na buhay pa pala. Hindi mailarawan ang emosyon sa muling pagkikita ng mag-ina matapos ang napakahabang panahon na nagbigay ng labis na damdamin para sa imbestigador. Para kay Marcos, ito ang tunay na layunin ng kanyang buhay, ang magligtas at tumulong sa mga tao. Ngunit isang bagay na hindi inaasahan ng sino man ang nangyari. Makalipas ang ilang panahon, naging malapit si Marcos kay Ruth, ang ina ni Flower na ngayon ay 53 taong gulang, at ang dalawa ay nagkaroon ng pag-iibigan. Bukod dito, si Marcos at si Flower ay nakabuo na rin ng halos parang mag-ama na ugnayan at hindi niya maisip ang kanyang buhay na wala ang dalaga. Tunay ngang puno ng sorpresa ang kapalaran ni Marcos. Makalipas ang 2 taon, nagpakasal sina Marcos at Ruth at sa wakas, natamo na niya ang pamilyang matagal na niyang pinapangarap. Ang lalaking buong puso sa paglilingkod at pagprotekta sa iba ay nakahanap ngayon ng bagong layunin sa kanyang buhay. Ang maging ama sa isang mabait at kahanga-hangang anak, ang kanyang munting bulaklak.